Yan. Ano po ating bossing? So, Ano niya? may isang taon na to eh. Masakit siya. Di pag tinrabaho ko ng maghapon, nasakit siya. Para siyang maga. Pero yun ng mga 3 days ako nag-inom ng alaksan, nawala siya. Pero meron pa siyang pain, masakit. Guhit siya rito. Meron parts na pa. Oh, masakit ba? Pag ginagawa mo. Masakit. Okay. Kasi trabaho ko sa isda, sa palengke. Sa umaga, nagpipikit ako ng ilaw, ganyan. Nagbubuhat ng mga isda. Sige. Straight ka lang muna, sir. Titignan ko muna yung position. Baka sa pagbubuhat mo to ng mga kung ano-ano hinahatak mo. Nagbubuhat kasi ako ng isda. Pero so far naman, wala siyang dislocation. Meron niyang tinatawag. Pero meron siya dati ito, sir. Walang may nakaltis ako. Walang problema yan sa nakartis. Yung mga tinatawag na mga white bones o yung mga cartilage, nagkakaroon ng scratch talaga yan. Pangkaraniwan lang yun sa tao. Parang sa tuhod Pero lang. hindi kaya diferensya ko kasi ako nagpabunsitter nung nakaraan taong ganitong buwan din. Yung itong aking balakang, umayos naman. Kaso parang hinila-hila niya to. Ayun, bumababa na yung position niya. Pero hindi siya totally ngayon. Sa kapa ko ngayon, hindi dislocate. Meron tayong tinatawag dyan ng mga glenoid labrum. Yun yung mga dapat mapaintindi sa inyo, yung pyesa sa loob. Pero ito, nasa good position yan. Ito kasi tinatawag na dislocation eh. Ayan, anterior dislocation. Ito yung normal. Ito naman posterior dislocation. Sa'yo ay nasa normal position. Meron kang tinatawag na mga, di ba, nag-i-scratch, sumutunog. Maaaring may mga scratch yung ano mo. Mahapdis eh, may mahapdis sa loob. Minsan Ang gagawin natin dyan, malamang kunti lang, dito man palagi, kunti lang binababa ng head humerus. Wala sa timing ngayon, na-overstretch ngayon yung mga tendon at ligament sa loob. Kaya nagkakaroon nagkikreate ng irritation. Kaya may certain position, ouch! Parang may matalim, may makirot. Okay, relax lang. One more. Pero yan, iaangat lang naman yan eh. Tapos, yun o, may pumutok siya o. ito muna. Dapa ka. Nahirapan naman yung gigising ako, hindi sa tulog ako. Pag nakaganon yung kamay ko, hindi ko na may taas. Tutulungan ko na siya. Oo, wala nang puwersa. Sige, dapa ka. Balik lang tayo. Kung sa umaga, magpapasan ako ng isang 30 kilos. Shit, may makasip. Kaya pinapasan ko yung malalamig, yung frozen na isda. Inaalala ko yung baka lumala eh. Yun ang tama. Baka mag-frozen. Relax lang. Pag nag-frozen, yun na. Ikaw rin ang mahirapan sa sakit. Lalo sa adjustment. Kahit wala pang adjustment, pahihirapan kayo. Pag nagkaroon ng adjustment, na frozen shoulder na siya, super frozen, may pain din. Kaya mas maganda, nakaangat pa siya, may pain. Paayos nyo na kagad. Gaya ng sa'yo. Yan, maayos naman yan. Maayos natin yan. Eh, pahirap sa akin na halos maghapon eh. Pag ako nag-shift. Mamaya may matitira pang konting pain dyan. Pero that's normal, hindi na kagaya kanina, di ba? Pag ginagawang masakit. Masakit siya. Mamaya meron pang konting pain dyan, tapos ang mangyayari dyan, tuturuan kita, may kasama ka naman sa trabaho, di ba? Mayroon. O, tuturuan kita kung tuturo mo sa kanya. After 2 days, aangat mo na siya. Yan, dyan. May mahapdi yan dyan. Nabuhit ko. Sige, tanggal din mamaya. Minsan nga binitin ko to. Parang may napunit. Sabi ko, ang hapdi. Huwag mong puwersahin pagka hindi pa na-adjust. Pag pag bibinatin mo ng ganon, para siya may magaman din. haplusin mo muna ng pau. Kasi, dire-diretso ka lang ba sa binitin mo yung sarili mo, siyempre, maglalangit-ngitan yung mga ligaments sa tendons yan, parang may mapupunit. Okay, Haplusin mo muna para magaan. Magaan siyang i-stretch. para siyang may namamaga sa loob. Tama ka. May masakit. Tama ka. Yun talaga ang nangyari.
Hanggang dito sa mga ganito ko. Pag ginalaw ko, Maapektuhan yan pagka humarang yung swelling dun sa mga blood vessel. ang gusto niya itong para mawala-wala ang sakit, ginagano ko yung daliri yun. Yeah. Halos nabibitawan mo yung minsan eh. Kung ano yung split siya na Nag-isa dyan yung mamay. Nag-isa dyan yung mamay. Yan. Ang sarap. Okay, relax lang ha. Inhale. Exhale. Up ako umisang nanto. Okay. Ah, meron? Pala. Okay. Diyan ka lang muna. Yan. Okay. Sige, upo ka sa'yo. Para yun, hindi pala dislocate ang anak ko eh. Hindi to dislocate, pero kunting-kunti lang naman bumababa talaga to sa gawain nating pagbubuhat. Tandaan nyo, hindi madidislocate to ng pataas. Palaging pababa. Pero hindi siya matatawag na dislocation. Parang maaring kasi umuusok lang ng konti, hindi talaga kinukonsider na dislocation. Bali, ano tong sa akin na to? Ang sumasakit sa rito, Yan, yung yan, mga yan. tinatawag nating glenoid labrum sa loob. Yung pyesa sa loob na nai-scratch. Kasi nga, wala sa timing. Kaya ang ginagawa natin, nakita mo kanina, ang lakas nung parang pumasok siya sa... Oo, pumutok. Ganun yun. Sa kabila, wala. O, kita mo? Pero ito, unti-unti na yan. Yan, Tapos, after 2 days, kung sino yung tropa mo ron sa palengke o saan man, sa bahay nyo, di ba nakaupo ka sa bangko? Oo. Tignan nyo, panoorin mo tong video na to, para yung hawakan ka dito, hawakan ka dyan, iangat ka lang ng ganun. Kahit hindi siya malakas. Basta ganun lang. Basta ganun lang, i-follow up mo lang ng 2 days. Parang hindi na tayo magkita ulit dito. Ngayon, di ba pag ginano mo masakit? Tingnan mo ngayon. Meron pa konti. Kaya nga nasabi ko sa'yo, hindi yan masi-zero-zero. Pero hindi na yan ganun kasakit. Bakit? Shoot na eh. Shoot na sa tamang posisyon yung head unit. Galing. Okay? Thank you.